Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa totoo kong buhay noong ako'y bata pa. Nangyari ito sa Agusan del Sur, Mindanao. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sus. Sus ang tawag nila sa akin noong ako'y nasa Mindanao. Isang araw, umalis ang aking ama at ina. Papunta sila ng bayan. Umaga sila umalis at darating sila mamayang gabi na. Kaya kami na lang ni Lolo Ingo ang naiwan sa aming bahay. Sus, apo ko, nadala mo na ba ang kalabaw sa lubluban? Baka mabilad yun sa init ng araw. Tiyak, pagdating ni Pepe, hambalos latigo ang aabutin mo kapag ka pinabayaan mo ang kalabaw. Opo Lolo, nadala ko na sa lubluban ang kalabaw. Tuwang-tuwa na nga ang kalabaw. Habang nakalublob, nguya ng nguya ang kalabaw. Ako'y nagtataka Lolo. Wala namang kinakain ang kalabaw, pero nguya ng nguya. Alam mo, apo, ang kalabaw, kapag ka nakalublob na sa tubig at sa tingin niya ay nakapagpahinga na siya, ang pinakapalatandaan na ang kalabaw ay nakapagpahinga na, kampante na siya sa kanyang katawan. Makikita mo ang kanyang bibig, nguya ng nguya. Oo nga po Lolo. Lolo, may itatanong po ako sa iyo. Ano yan, apo? Marami akong naririnig na kwento patungkol sa kalabaw. Ano yung kwento patungkol sa kalabaw? Baka alam mo ito Lolo. Ang kalabaw daw may agimat. Ang ngipin daw niya ay may dalang bertod o agimat kapag ka nakuha mo daw ang ngipin ng kalabaw. Totoo yan, apo. Subalit, napakahirap kunin ang bertod ng ngipin ng kalabaw. Hindi ito basta-basta nakukuha ng tao. Lolo, kapag ka nakuha natin ang agimat o bertod ng ngipin ng kalabaw, ano ang mangyayari sa atin kapag ka nakuha natin ito? Apo, may alam ako tungkol dyan sa bertod ng ngipin ng kalabaw. Doon sa kabilang baryo, siguro naman kilala mo yung sikat na boksingero. Siya ay nakakakuha ng ngipin ng kalabaw o agimat ng ngipin ng kalabaw. Siya ay naging malakas. Kaya niyang itumba ang kalabaw. Sa isang suntok lang niya ay kaya niyang patumbahin ang kalabaw. Nag-umpisa na namang lumikot ang aking isipan. Nag-iisip kung papaano ko kunin ang ngipin ng kalabaw. Lolo, alis na muna ako. Pupuntahan ko na yung kalabaw para madala dito sa kanyang garahe. Itatali ko dito sa may puno ng mangga. Baka abutin pa ako ng gabi kasi. Sige, apo. Malapit nang lumubog ang araw. Kailangan makuha mo na ang kalabaw.
Baka dumating na sila ni Pepe. Hindi mo pa nadala rito ang kalabaw. Pinuntahan ko na ang kalabaw at nang makarating ako sa aming kalabaw, tiningnan ko ang mga ngipin. Napakatibay ng mga ngipin. Nang tingnan ko ang bandang itaas ng bibig ng kalabaw, wala itong ngipin. Bakit kaya walang ngipin ang bandang itaas ng kalabaw? Hinila ko na ang kalabaw pa itaas. Inalis ko na sa kanyang lubluban. Habang hinihila ko ang kalabaw pauwi sa aming bahay, nanatili sa aking isipan kung papaano ko tanggalin ang ngipin ng kalabaw para ako magkaroon ng matinding agimat, malakas na agimat, para ako'y maging malakas o tila magiging Superman ako. Nang makarating ako sa bahay, biglang nabuo sa aking isipan na kailangan tanggalin ko ang isa sa mga ngipin ng kalabaw para ako magkaroon ng agimat. Subalit nung subuking kong tanggalin ang ngipin ng kalabaw, napakatigas nito. Kaya ang aking ginawa, pumasok ako sa aming bahay. Kumuha ako ng plies para ipitin ko na lang ang ngipin ng kalabaw. Ang gagamitin ko ay plies. Tiyak na tiyak matatanggal ko ang ngipin ng kalabaw. Dala ko na ang plies. Sinubukan ko nang tanggalin ang ngipin ng kalabaw. Subalit napakatigas talaga nito. Pawis na ako sa pagtanggal ng ngipin ng kalabaw. Atras abanti naman ang ginawa ng kalabaw sapagkat alam ko nasasaktan ang kalabaw. Wala akong magawa kundi muli akong pumasok sa bahay. Hinanap ko ang martilyo at tinitiyak ko talsik ang ngipin ng kalabaw kapag ito'y minartilyo ko na. Dala ko na ang martilyo. Palapit na ako ng palapit sa kalabaw. Sa pagkakataong iyon, ang kalabaw ay nakalubog na o nakahiga siya sa lupa. Tila umayon sa akin ang magandang pagkakataon. Nakahiga na ang kalabaw. Pabor na pabor sa akin ito para malapitan kong mamartilyo ang kanyang mga ngipin sapagkat kung nakatayo ito, napakahirap nitong martilyuhin sapagkat halos hindi ko maabot ang ulo ng kalabaw dahil nga sa bata pa ako. Kailangan matsimpuhan ko habang ngumunguya ang kalabaw. Ihataw ko itong martilyo. Nang ngumuya na ang kalabaw, hinataw ko na ang martilyo. Kitang kita ko ang pagtama ng martilyo sa ngipin ng kalabaw at bigla itong tumayo. Naggalit ang kalabaw. Sinuwag ako ng kalabaw. Talsik ako sa napakalayo. Hawak-hawak ko ang aking tiyan na tinamaan ng kanyang sungay. Inabot ako ng suwag ng kalabaw. Kaya nang tingnan ko ang aking tiyan, dumugo na ito. Dahil sa galit ng kalabaw, sinuwag niya ako. Talaga namang magagalit ang kalabaw kasi pilit kong kinukuha ang kanyang ngipin. Wala akong magawa kundi umuwi at umiiyak sa harapan ng aking luluinggo. Apo, anong nangyayari sa'yo? Bakit hawak-hawak mo ang iyong tiyan? Lolo, sinuwag ako ng kalabaw. Bakit ka naman sinuwag?
Napakabait ng ating kalabaw at hindi ka niya susuwagin basta-basta dahil sa ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Siguro may ginawa ka na hindi nagugustuhan ng kalabaw. Opo, Lolo. Ginawa ko kasi. Kinuha ko ang kanyang ngipin. Ginamitan ko ng martilyo. Bakit mo naman kinukuha ang kanyang ngipin? Sabi mo kasi, Lolo, may agimat sa ngipin ng kalabaw. Ang bihirang bata ito. Nako, apo ko. Sabi ko naman sa iyo, hindi basta-basta makukuha ang agimat ng ngipin ng kalabaw. Mali ang ginawa mo, apo. Ang pagkuha ng agimat sa ngipin ng kalabaw ay hindi basta-basta kinukuha yung ngipin na nakakabit sa ngipin ng kalabaw. Ang pagkuha ng agimat sa ngipin ng kalabaw ay kusang ipinagkakaloob sa iyo ng kalabaw. Paano po, Lolo? Paanong ipagkakaloob ng kalabaw? Kapag ka nakikita mo ang kalabaw, kusang natanggal ang ngipin sa kanyang bibig. Ang ibig sabihin, yan ay kusang ipinagkakaloob sa iyo ang agimat o lakas niya. Apo, ganyan. Hindi porket sinasabi ko sa iyo na ang ngipin ng kalabaw ay may agimat, ay pilitin mo itong kunin. Kusang nalalaglag yan, apo. Kapag ka nalaglag ang ngipin ng kalabaw at nakita mo ito, ang ibig sabihin, ikaw ay magkakaroon na ng agimat ng ngipin sa kalabaw. Bigla ko namang naaalala ang ginawa ko sa kalabaw. Naawa ako sa kalabaw. Sa kagagawan ko, nasaktan ko ang aming kalabaw. Kaya dali-dali akong bumaba. Nang tingnan ko ang kalabaw, parang takot na sa akin. Pero patuloy ko pa ring nilalapitan. Hinahawakan ko ang kanyang ulo. Hinimas-himas ko. At binubulungan ko ang aming kalabaw. Humihingi ako ng tawad sa kalabaw dahil sa ginawa kong mali. Nang silipin ko ang kanyang mga ngipin, buo pa rin ito. Tila baga hindi man lang natinag sa ginawa kong pagmartilyo sa kanyang mga ngipin. Dito natatapos ang aking kwento. Ang kwento ng agimat ng ngipin ng kalabaw. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay ng aking channel at patuloy niyong pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po lamang nating kalimutan i-like, i-share at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel. Jesty on